Sirang kasulatan para sa paggawa ng chipil. Espiritual na espada ng pinakamataas na kalidad. Hindi pa papantay sa isang hihip ng hininga ko. Sumusumpang kasama ang mga kawal, upang harangan ang mga ulap sa ilog. Dakilang Emperador Changsheng. Mukhang hindi na niya makakayanang malampasan ang sakunang ito. Ngunit habang naririto pa siya, sino ang mangangahas na pumasok sa lungsod? Lalong lumala ang pinsala sa kanyang daw. Isang buwan. Hindi na kaya ng dakilang Emperador Changsheng agawin ang kanyang sandata ng emperador. Hindi ko pa nga nararating ang aking huling sandali, pero silang lahat ay nagmamadali na. Anong klaseng sistema ang mahuhuli ng 8,000 taon? Naintek na ang host ay nag-crossover. Nagsisimula na ang walang katulad na sistema. Malapit na ang takdang oras ko, ngayon ka lang nagbukas. Nagsimula na ang unang yugto ng misyon. Mangyaring tanggapin ng host ang regalo para sa baguhan. Mangyaring tanggapin ng host ang regalo para sa baguhan. Nahuli ka ng 8,000 taon. At maingay ka pa. Ipinapamahagi na ang regalo para sa baguhan. Sirang kasulatan para sa paggawa ng chipil. Espiritual na espada ng pinakamataas na kalidad. Hindi pa papantay sa isang hihip ng hininga ko. Nabasag pa nga ang espada. 8,000 taon ang nakalipas, baka nagamit ko pa ito. Ngayon, may iba ka pa ba? Nagsusuri sa kalagayan ng buhay ng host. Ang kalagayan ng buhay ng host ay lubhang nanghihina. Totoo naman yan. Inilalabas ang unang misyon ng unang yugto. Talunin ang bagong disipulo ng demonyong sekta ng Changla na si Liao Wuya. Gantimpala sa pagkumpleto ng misyon, karagdagang 1 taon, 1 taon sa buhay. Gantimpala, karagdagang 1 taon sa buhay. Siguraduhin mo lang na may pakinabang ka talaga. Ang unang target ng misyon, si Liao Wuya. Dapat 8,000 taon na ang nakalipas ay hindi na siya nabubuhay. Target ng misyon, si Liao Wuya. Bagong disipulo ng demonyong sekta ng Chonen. Saan mo naman gustong hanapin ko ang taong nabuhay 8,000 taon na ang nakalipas? Mangyaring magmadali ang host para tapusin ang misyon. Bilasan ko. Isang beses ko lang siyang nakita. Sa harap ng tarangkahan ng demonyong sekta ng Chonen. Tabi, papasok na ang batang master ng pamilyang Diao. May pila rito. Ang pagpila ay para lang sa mga walang kwentang tao na naghihintay ng pagkakataon. Ha 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 ha. Tandaan mo, may mga landas. Na kahit tumayo ka pa riyan ng habang buhay, hinding-hindi pa rin mapupunta sa iyo. Isang maliit na bagay lang. 8,000 taon na ang nakalipas. Kung buhay pa siya hanggang ngayon, may tuturing ng napakatigas ng kanyang buhay. Hindi pa kumpleto ang misyon. Pakiusap, host, talunin mo si Liao Wuya. Napakagulo at napakalawak ng mundo. Saan ko hahanapin ang isang taong matagal nang dapat nilamon ng panahon? Naglaho na ang banal na espiritu ng dakilang ninuno. Maligayang paggising, dakilang ninuno. Bakit umuulan ng dugo sa labas?
May balita mula sa Imperial Capital, humihina na ang enerhiya ng Emperador Changsheng. Lumalubay na ang selyo ng Imperial Capital, maging ang mga banal ay naglalakas loob ng lumapit sa gubat ng Peach Blossom. HMPH, maging ang mga banal ay nangangahas ng Mang, especially Iya. Mukhang talagang matanda na siya. Noong una ko siyang makita, isa lamang siyang batang hindi man lang kayang protektahan ng sarili sa pila. Ngunit nang maabot ko ang kanyang mga yapak, nakatingin na siya sa ibaba sa lahat ng nilalang. At ng araw na maging banal ako, nasupil na niya ang siyam na ipinagbabawal na lupain. Kusang isinelyo ng dakilang ninuno ang kanyang banal na espiritu noon. Para lang maiwasan ang panahon ng kanyang kapangyarihan. Ang panahong iyon, buong 8,000 taon. Habang buhay pa siya ng kahit isang araw, hinding-hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong umangat. Emperador Changsheng, dapat nang magtapos ang iyong panahon. Ngayong araw, ako mismo ang magtatapos sa kanyang panahon. Yayapakan ko ang natitirang kapangyarihan ng Emperador Changsheng upang pandayin ang sarili kong landas patungo sa pagiging emperador. Ang aura ng isang halos emperador. Si Liao Huya iyon. Nakarating na nga siya sa antas ng halos emperador. Hindi pa kumpleto ang misyon. Pakiusap, host, talunin mo agad si Liao Huya. Napakabilis nilang dumating. Emperador Changsheng. Ngayong araw, dapat mo nang bayaran ang mga lumang atraso mo. PSH. Sumingit ka 8,000 taon na ang nakalilipas. At pagkalipas ng 8,000 taon, kusa kang naghatid ng sarili mo rito. Kumpirmado na ang target ng misyon. Sa kabila ng iyong mahabang buhay, may natitira pa ba sa iyong kapangyarihan? Bumagsak na ang iyong pulang pakpak, naglaho na ang kapangyarihan mo sa lupa. Kahit ang pagtayo mo ay mas mabagal na ng kalahating saglit, paano ka pa makikipag-agawan sa teritoryong ito? Mukhang hindi na nga matatag ang enerhiya ng kalupaan. Kaya pala naglalakas loob ang mga uwak na takpan ng araw at salakayin ang lungsod. 8,000 taon ka nang nagmamasid, pero hanggang ngayon, ang panlabas na anyo lang ang nakikita mo. Naparito ako ngayong araw, hindi para makipagkwentuhan tungkol sa nakaraan. Basta't gumawa siya ng hakbang sa mapa. Nandito ako para tapakan ng natitirang bakas ng kapangyarihan mo, upang angkinin ang kapalaran ng pagiging dakilang emperador. 8,000 taon na ang nakalipas, pero napakatanga mo pa rin hanggang ngayon. Sining ng lumilipad na immortal. Imposible. Siguradong naglaho na ang kanyang enerhiya. At paano niya nagawang damanak ang napakaraming dugo sa kanyang landas ng Dao? Durog na ang kapangyarihan ng lupa at naglalagasan. Napakalayo na nito at hindi na maabot. Ang liwanag ng dakilang Emperador Changsheng ay naglaho na. Wala nang hininga ang dakilang Emperador Changsheng. Kumpirmado ng patay ang dakilang Emperador Changsheng. Kung mawawala ang kapangyarihan ng kalupaan, tiyak na magsisimula ng kumilos ang mga taong nagtatago sa dilim. Maghintay muna tayo. Siya ang dakilang Emperador Changsheng. Kung talagang namatay na ang emperador, sino pa ang matatakot sa kapangyarihan ng imperial na lungsod? Kumpleto na ang unang misyon. Ang gantimpala ay nagbibigay ng isang taong buhay. Ang sigla ng imperial na lungsod ay bumalik na, imposible. Hindi ba, Chai?
Narinig mo ba? Buhay ang dakilang Emperador Changsheng. Muli nang nagising ang host. Nananatili pa rin ang malubhang sugat sa kanyang daw. Kaso nga lang, nadagdagan lang ng 1 taon. Nahuli ka ng 8,000 taon. Hindi naman ito tuluyang walang silbi. Inilabas na ang ikalawang misyon. Sinasabi ritong magtungo sa guho ng dakilang emperador ng Zixia. Kumuha ng isang pamanang relikya. Gantimpala sa misyon, ang banal na kasulatan ng Emperador Zixia. Dahil nagawa pang pahabain ng Emperador Zixia ang kanyang buhay. Kung ganoon, hindi maaari. Kailangan na lang niyang mamatay. Panginoon, handa na po ang karuwahe. Ang daan ba patungo sa bundok ng Zixia ay sa direksyong iyon. Kapag lumitaw ang pamana ng Zixia sa bundok ng Zixia, tiyak na gugustuhin ito ng buong daigdig. Huwag kayong lalapit ng masyado. Hindi pa siya patay. Hindi sapat ang 1 taon. Sumunod ng buong daan mula sa Imperyong Kabisera hanggang dito. Balak ba talaga niyang pasukin ang guho ng Zixia? Kagagaling lang niya sa bingit ng kamatayan. At naglakas loob pa siyang pumasok sa sagradong lupain ng dating dakilang emperador. Hinaan mo ang boses mo. Hindi pa lumilipas ang leksyon mula sa pagkatalo ni Wuya kamakailan. Panginoon, papasanin ko po kayo paakyat. Huwag na. Layunin ng misyon, ang guho ng Zixia. Makakuha ng kahit isang kayamanan na may antas ng pinuno ng sekta. Kailangan ba talagang humingi ng tawad? Kulang ang natitirang buhay ng host. Mangyaring tapusin ang misyon sa lalong madaling panahon. Ang dakilang emperador ng Zixia. Isang sinaunang ninuno mula noong 20,000 taon na ang nakalipas. Umatras po kayo, Panginoon. Nagkakagulo po ang inyong aura. Kaya ko pa. Kahit ang pag-akyat sa bundok ay nahihirapan na siya. Nang magkagulo ang kanyang aura kanina, naapektuhan na nito ang lumang sugat ng kanyang banal na landas. Pero sa kabilang banda, isa pa rin siyang dakilang emperador. Isang dakilang emperador sa dapit hapon ng kanyang buhay. Kung magbabalik palo ang kanyang banal na armas, malamang na hindi niya ito kayanin. Hindi pa nga nakakapasok sa Porma Sion, tila bibigay na ang aking pananggalang. Ang pormasyong emperador ng Zixia. Kahit ang isang quasi-emperor, kapag padalos-dalos na humawak dito, ay hindi rin garantisadong makakaalis ng buhay. Natuklasan, isang lubhang mapanganib na Porma Sion. Ipinapayo ang labis na pag-iingat. Panginoon, isang hibla lamang po ito ng inyong diwa. Malika, hindi yan ang sentro ng Porma Sion. Hindi nakikipag-agawan ng Zixia. Kaya natural na ang sentro nito ay hindi rin makikita sa pinakahantad na bahagi. Hindi sa wala na siyang lakas, kundi dahil hindi niya talaga kailangang gumamit ng lakas. Sa sandaling pumasok ang dakilang Emperador Chenday, ay mayroon ng naitatag na sagradong dambana. Ang Zixia ay hindi inililibing. Sa kanyang paglisan, tanging ang sagradong dambana na lamang ang naiwan. Panginoon, napakatahimik po rito. Ang mga taong tunay na nakarating na sa dulo ng kanilang landas, ay hindi na nagnanais ng kaingayan. Nahanap na ang target, mangyaring hawakan ito upang kumpirmahin. Matapos ang 13,000 taon ng paghahanda, kumpleto na ang misyon. Nakuha ang sistema ng payapang paghahanda. Kung talagang bibigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay, ay huwag ka nang mahuhuli muli. Ipinapamahagi na ang gantimpala ng misyon, ipinapadala na ang kasulatang emperador ng Zixia. Matagumpay na naipadala ang kasulatang emperador ng Zixia. Dakilang Emperador Zixia, nais mo rin bang mabuhay muli sa ikalawang pagkakataon? Ang kasulatang emperador ay hindi lamang para sa pagpaslang, kaya rin itong magpagaling ng mga malulubhang sugat.
Kahit isang bahagyang bahagi lamang nito ay sapat na. Kahit paano, hindi pa tuluyang napuputol ang ating landas. Panginoon, tila kumalma na po ang inyong paghinga. Kumalma lang ng kaunti ang aking paghinga. Ngunit hindi ibig sabihin nito na magaling na ako. Ipinapahayag ang ikatlong misyon ng unang yugto. Supalan muli ang isang dambuhalang demonyo na naghahatid ng kapahamakan sa mundo. Kumpletuhin ang unang misyon ng pagsupil sa lipi ng mga demonyo. Gantimpala sa misyon, isang walang pangalang sining ng paglilinang. Hindi kumpleto ang walang pangalang sining ng paglilinang na ito. Ngunit kaya nitong ibalik sa dati ang iyong pinagmumulang lakas. Ibalik sa dati ang aking pinagmumulang lakas. 8,000 taon na ang nakalipas. Ang mga panimulang misyon mo ay talagang mas nagiging magaling sa pag-asinta sa aking pinaka-vital na bahagi. Pinapayuhan ko ang host na tapusin agad ang misyon. Nasaan ang dambuhalang halimaw? Panginoon, wala pa pong nararamdamang enerhiya ng halimaw. Napakabilis niyang dumating. Bumabalot sa buong bundok ang nakapanlulumong enerhiya ng halimaw. Isa siyang dambuhalang halimaw na halos nasa antas ng lupa. Ang aurang ito ay mas mabigat kaysa sa dalawang uwak. Hindi ba't may kasunduan ang lahi ng mga halimaw sa dakilang Emperador Chansheng? Nasa loob ng 5,000 taon, hindi sila pwedeng lumabas sa 1,000,000 bundok. Papalapit na ang target ng misyon. Dakilang Emperador Chansheng, oras na para magwakas ang iyong panahon. Yuan Bumi, nakalimutan mo na ba ang kasunduan 5,000 taon na ang nakalilipas? Kasunduan, ako mismo ang tatapos sa iyong panahon. Dakilang Emperador Chansheng, narito ako ngayon upang tapusin ang iyong panahon. Sinira mo ang kasunduan sa pagitan nating dalawa. Ang kasunduang iyon ay isinulat nung nasa rurok ka pa ng iyong lakas. Talaga bang lumabas siya sa 1,000,000 bundok? Isa siyang quasi-emperador ng lahi ng mga halimaw. Mas nakatatakot siya kaysa sa quasi-emperador ng sekta ng demonyo noong nakaraang mga araw. Nandito siya para punitin ang kasunduan. Akala mo ba ay kaya mo pa ring supulan ng lahi ng mga halimaw? 5,000 taon na ang nakalipas. Ngayon, kahit ang sarili mo ay hindi mo na kayang protektahan, ang kasunduan ay nananatili pa rin. Nananatili pa rin. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, ano ang gagamitin mo para protektahan ito? Panginoon. Kumpirmado na ang target ng misyon. Ako ang papatay sa dambuhalang halimaw. Dambuhalang halimaw, tamang-tama. Paubos na ang iyong lakas buhay, paano ka palalaban sa akin? Gamit ang natitira kong lakas buhay. Sabi mo tapos na ang aking panahon. Tingnan natin kung sino sa atin ang unang magwawakas. Nangangahas ka. Ano naman ang ikatatakot ko? Panginoon. Tapos na ang misyon. Ibinibigay na ang gantimpala. Ipinagpalit ang kaunting orihinal na lakas para sa isang walang pangalang teknik. Hindi alam ang pinagmulan nito. NG ba't sapat na ito para maibalik ang orihinal mong lakas? Inilabas ang isang misyon na hindi pwedeng tanggihan. Yakapin na naman si Wen Xingyun. Wen Xingshen. Hindi matatanggihang misyon, yakapin si Wen Xingyun. Sino ang sinasabi mong Wen Xingyun? Akala ko na wala na siya 8,000 taon na ang nakalipas. Host, pakiusap, tapusin mo agad ang misyon sa lalong madaling panahon. Paano ko mayayakap ang isang taong matagal nang wala? Aalis ka na ba talaga? Sa gitna ng kaguluhan, hindi na makakayanan ng mga tao na mabuhay. Kailangan kong pumunta roon. Babalik ka pa ba? Huwag mo na akong hintayin. Kuya Chansheng. Nang maging emperador ako, bumalik ako para hanapin siya. Noong taon ng madilim na kaguluhan, nahulog si Binibining Wen sa kailaliman ng mga demonyo, at hindi na muling nakalabas pa. Narating ko na ang kailaliman ng mga demonyo, pero hindi ko pa rin siya nahanap. Hindi maaaring tanggihan ang misyon. Liao Wuya, akala ko rin ay matagal na siyang naglaho. Kung mangangahas kang ibigay ang misyong ito, ibig sabihin ay hindi pa talaga siya tuluyang naglalaho. Panginoon, saan po kayo pupunta? Sa kailaliman ng mga demonyo. Ang gantimpala sa pagkumpleto ng misyon ay ang marka ng karanasan ng dakilang emperador. May bisa ito ng 3 minuto. Sapat na iyon, at sapat na rin para maging lubhang mapanganib.
Panginoon, napakalamig po sa loob. Pao. Maghintay ka na lang sa labas. Huwag. Kung saan po kayo pupunta, doon din po ako pupunta, Panginoon. Kapatay pa lang niya kay Yuan Bumi, ngayon naman ay papasukin niya ang kailaliman ng mga demonyo. Gusto na ba talaga niyang mamatay? Kung hindi dahil sa kailaliman ng mga demonyo, walang mangangahas na pigilan siya. Go Changsheng, naging ganyan ka nakatanda pero naglalakas loob ka pa ring bumalik. Kararagdag pa lamang ng 11 buwan sa kanyang buhay. At pilit pa niyang pinigilan si Yuan Bumi, kaya naman naubos ang kanyang lakas bilang emperador. Napinsala rin ang kanyang kaluluwa. Ngayon, kahit kaunting lakas ng isang emperador ay hindi mo na kayang ilabas, hindi ba? Maaaring kaunti na lang ang natitirang oras ko. Pero sapat pa ito para pagbayarin ng mga humaharang sa daan ko. Gusto mo bang subukan kung sino pa ang kaya kong isama sa hukay? Hindi siya manggahas na kumilos. Pumasok tayo. Panginoon, kaya ko pa pong maglakad. Huminto ka. Hindi. Hindi pa natin nahahanap si Binibining Wen. Kung magpapatuloy ka pa, hindi mo nakakayanin. Kakayanin ko hanggang sa huli para lang may hatid kayo roon. Isang kakaibang paggising ng kapangyarihan ng kanyang dugo. Tumahimik ka. At huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Panginoon ng lungsod, malapit na tayo. Kuya. Panginoon, wala nang daan sa unahan. Ang target ng ating misyon, si Wen Xinyan, ay narito lang sa malapit. Nasaan? Narito lang ba sa malapit? Wen Xinxuan. Changsheng. Kuya, sa wakas dumating ka rin. Munting Zhu. Huwag kang umalis. Wen Xinzhu. Ano iyon? Talagang bumukad ka dito sa gitna ng ilog Ming. Ang bulaklak ng Diyosa. Anong bulaklak ng Diyosa? Hindi nang ahas na isulat ng detalyado sa mga sinaunang kasulatan. Isang pangungusap lamang ang naiwan, nagbagong anyo ang Diyosa bilang bulaklak para sa kanyang kasintahan. Na hindi kailanman malalanta sa loob ng 10,000 taon. Ang kasintahang iyon. Maaari kaya na siya ay si Kuya Changsheng. Ikaw nga talaga. Basta't makakuha lang ako ng kahit tititing na pag-asa para sa kanyang buhay. Handa akong magbantay rito. Kuya Changsheng. Kailangan mong maging isang dakilang emperador. 8,000 taon. Hindi siya isang alamat. Naghihintay talaga siya para sa kanya. Sa pagkakataong ito, iuuwi na kita.
Yakapin si Wen Xinyan. Kumpleto na ang misyon. Hindi siya isang simpleng misyon. Kasalukuyang tinutukoy ang gantimpala. Ang bulaklak ng Diyosa ay mananatiling pagmamay-ari ng Ilog Ming magpakailanman. Nariyan pa rin ang mga lomet sa iyong dakilang landas. Sa loob ng kuweba, baka hindi mo kayanin ang laban. Iwan mo ang bulaklak at iwan mo rin ang natitirang lakas mo. May ililigtas ka ng tadhana ng demonyo sa patuloy na pagdurusa. Sino ang nangangahas na lumapit? Naghintay siya ng 8,000 taon. Hindi para lang sundin ang inyong mga patakaran at iwanan ng Ilog Ming. Dahil mawawalan siya ng kanyang pinagmulan. Dakilang Emperador Changsheng, hindi mo siya mapoprotektahan. 8,000 taon ang nakalipas, hindi ko siya naipagtanggol. Sa pagkakataong ito, hindi ikaw ang magpapasya. Ipinagkakaloob na ang gantimpala. Kung may pakinabang yan, sabihin mo na agad, ang gantimpala ay ang marka ng karanasan ng kahit sinong dakilang emperador. 3 minuto ang itatagal nito. Sapat na ang 3 minuto para baguhin ang takbo ng buhay at kamatayan sa ipinagbabawal na lupain. Harangin niyo siya. Mangyaring pumili kung sinong dakilang emperador ang nais mong subukan. Mangyaring pumili kung sinong dakilang emperador ang nais mong subukan. Dakilang Emperador Changsheng. Piliin ang sarili. Naka-activate na ang marka ng karanasan ng dakilang Emperador Changsheng. 3 minuto ang itatagal. Ang aurang ito. Imposible, malinaw namang nasa huling yugto na siya ng kanyang buhay. Hindi lang ito simpleng paggaling. Bumalik siya sa tugatog ng kanyang kapangyarihan. Kapapasok pa lang ng marka sa kanyang katawan. Kahit hindi pa matatag ang kanyang pisikal na katawan, sapat na ito para sa 3 minutong paggamit. Ang bulaklak ng diwata ay pagmamay-ari pa rin ng Ilog Ming, paanong sa isang tingin niya lang ay. Noon, hindi ka man lang nang ahas na lumapit sa akin. Lalo na ngayon, hindi ka karapat-dapat. Huwag kayong matakot, hindi maaaring umalis ang bulaklak ng diwata sa Ilog Ming. 8,000 taon na ang nakalipas, nilupig ko ang 80,000 li ng kalaliman ng mga demonyo. At ngayon, pagkatapos ng 8,000 taon, hindi nyo pa rin alam kung kailan dapat umatras. Hindi ito kapangyarihang immortal. Umatras kayo, huwag na kayong lumapit pa. Ngayong araw, aalisin ko siya rito. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hamarang sa akin. Nailabas nga niya talaga ang bulaklak ng diwata, bumalik na tayo. Halos wala nang natitirang oras sa pagsubok. May oras pa. Huling ilang 10 segundo na lang sa pagsubok. Nailabas na kita. Gaano pa kaya ako tatagal? Malapit nang maubos ang oras ng pagsubok. Magpatuloy ka sa pagsulong, huwag kang hihinto. Huwag kayong mag-alala, aking Panginoon. Patuloy pa ring inuubos ng sugat sa aking kaluluwa ang aking pinagmumulan ng lakas. Kung gayon, bawiin natin ito. Hindi sapat ang mga natitirang bahagi. Kung gayon, gamitin natin ang lahat ng sabay-sabay. Bibilis na ang paghilom nito. Hindi ko hangad na gumaling ng tuluyan. Basta't kaya ko pang magpatuloy sa pagsulong. Ang huling 10 hininga na lang ng pagsubok. Tapos na ang pansamantalang lakas ng dakilang emperador. Hindi pa ito napuputol. Tapos na ang pagsusuri. Host.
Kalagayan ng kalusugan, huling yugto ng buhay. Haba ng buhay, 24 na buwan. Pansamantalang napanatag lamang ito. Amo, naging matatag na po ang inyong enerhiya. Ang 24 na buwan ay hindi ang nalalabing buhay ko. Ito ay isang takdang panahon. Sapat na ito para lumaban pa ako ng isang beses. Pansamantalang naging matatag ang pinsala sa iyong daw. Bumabawas pa rin ang taning na 24 na buwan sa iyong buhay. Mula sa Demon Abyss, muling nabawasan ang natitirang lakas. 24 na buwan. Ngunit narating ko na ang banal na nayon. Kahit ang ulan ng dugo mula sa langit ay hindi siya nagawang patayin. Pumasok na sa timog border ang dakilang Emperador Changsheng. Nailigtas na ng Demon Abyss ang isang taong mamamatay na. Hindi na siya magtatagal. Kung manggahas siyang lumapit kahit isang hakbang sa milyong bundok, dito mismo siya ililibing. Ang isang kasunduan ay nagkulong sa aming lahi sa loob ng ilang libong taon. Sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin ng aming lahi ng mga demonyo ang matandang emperador na iyan. Nagtitipo na ang matinding pagnanais na pumatay mula sa labas. Hayaan mo silang maghintay. Ngayong araw, hindi muna tayo pupunta sa kanang bahagi ng milyong bundok. Maglakad-lakad lang muna tayo kahit saan. Hintayin mo akong palitan ka. Kuya Changsheng, 80,000 taon na ang nakalipas. Nariyan pa rin ang puno ng Bodhi. Ngunit wala nang natirang tao sa nayon. Wala na ang mga matatanda. Wala na rin ang mga bata, wala na silang lahat. Ngunit ang banal na nayon na nagbabantay sa turo ng mga ninuno, ay hindi rin nakayanan ng paglipas ng panahon. Tapos na ang misyon. Nakarating sa banal na nayon, nagamot ang matanda at pinukaw ang ugnayan ng kanyang matinding hangarin. Ipinagkaloob ang gantimpala, isang hibla ng walang kamatayang materya. Sa mga sinaunang alamat, may lihim ng walang hanggang buhay. Sa walang kamatayang materya, ang antas ng emperador ay hindi ang huling hangganan. Walang kamatayan. Mayroon nga bang walang kamatayan sa mundong ito? Maaaring lunasan ng walang kamatayang materya ang bahagi ng pinsala sa iyong daw. Ngunit hindi nito lubos na mababaligtad ang panghihina ng iyong buhay. Sa dakilang landas. Come on na. Kakaiba ang bilis ng pagdaloy ng masamang enerhiya sa loob ng iyong katawan. Kung hahakbang ka pa ng mas malalim, mapuputol ang iyong pag-unawa. At kung ipagpapatuloy mo pa, hindi nakakayanin ng naghihingalo kong katawan. Salamat. Sabihin mo, gaano pa ako katagal mabubuhay? Bahagyang naghilom na ang mga sugat sa iyong diwa. Sa ngayon, mayroon ka na lamang humigit kumulang 4 na taon. 4 na taon. Para sa mga mortal. Pero para sa akin, isang kisap mata lang ito. Inilabas na ang susunod na misyon. Magtungo sa milyong bundok upang makita ang palasyo ng dakilang emperador ng mga demonyo. Unang gantimpala sa misyon, isang piraso ng immortal na sangkap. Ikalawang gantimpala sa misyon, isang pagkakataon na magtanong sa makalangit. Kayang sagutin ng singsing na ito ang anumang katanungan sa pamamagitan ng karma. Ang karunungan ng makalangit. Kaya nitong malaman ng lahat. Dakilang Emperador Changsheng, may lakas ka pa ng loob na tumapak sa aking milyong bundok. Paraanin mo ako. Paraanin mo ako. 8,000 taon na ang nakalilipas, sa isang salita mo lang ay ikinulong mo ang aming lahi ng demonyo ng libo-libong taon. At ngayon, inaasahan mo pa rin na yuyuko ako sa iyo. Sapat na ang panahong ikinulong kami ng papel na ito.
hinding-hindi na namin siya kikilalanin. Basurang papel na lang ang kasunduan, hindi ba? Malamang ay hirap na hirap ka ng panatilihin ang huling hininga mo roon sa kabisera ng imperyo, tama ba? Nagpakita ng kakaibang pangitain ang kalangitan. Ayon sa hula ng iba't ibang lahi, sinasabi ng buong mundo na hindi ka na magtatagal. Kung kaya pa niyang lumaban. Tiyak na magtutuos muli ang buong mundo. Maaaring subukan ng lahing barbaro, ngunit walang tatalo sa kapangyarihan ng isang Earthmaster. Earthmaster? Hahaha. Isang Earthmaster na malapit nang maubusan ng lakas at buhay. At gusto mo pa ring lupigin ang aming lahi ng demonyo habang buhay. Ikaw lang ang ginamit nilang Pain para manguna rito. At ano naman kung ganoon nga? Pigilan siya at piliting pabalaykan. Umatras kayo. Nangangahas pa talaga siyang sunugin ang sarili niyang lakas ng buhay. Hindi ba't naghihingalo ka na? Wala ka pang karapatang magtakda ng aking katapusan. Ako ay isang quasi-emperador, hindi isang hamak na insekto. Hindi. Hindi maaari. Dakilang Emperador Changsheng, kawan ninyo ako. Sinusubukan ko lamang kayo. Hindi ko kayo gustong patayin. Ang isang emperador ay hindi maaaring lapastanganin. Gagamitin ko ang aking buto ng quasi-emperador Yao upang ipagpalit sa isang pagkakataong mabuhay. Ako ay isang quasi-emperador. Yeah! Ang quasi-emperador ay naglaho ng ganoon na lamang. Hindi ba't naghihingalo na siya kanina? Ang aking panahon ay hindi pa natatapos. Nabawasan ng 6 na buwan ang lakas ng aking buhay. Pagretiro. Si Mansiyang mismo ang nagdala ng kapahamakan sa kanyang sarili, lahi ng Yao. Ang muling pakikipaglaban ay magdadamay lamang ng mas marami pang walang salang Yao. Naparito ba ang dakilang emperador ngayon upang pumatay o may iba kayong hinahangad? Kung naparito ako para pumatay, hindi sana ito natigil lamang sa tapat ng tarangkahan ng bundok. Kung ganoon, ano ang sadya ng dakilang emperador? Upang magbigay pugay sa dakilang emperador ng mga Yao. At upang hiramin ang banal na kasulatan ng emperador. Ang banal na kasulatan ng emperador ang mismong pundasyon ng lahi ng Yao. Hihiramin ko lamang ito at ibabalik din kapag natapos ko ng basahin. Ang pinoprotektahan ng matandang ito ay ang buong lahi ng Yao, hindi si Mansiyang. Banal na kasulatan ng dakilang emperador ng mga Yao, 22 taon ng pagninilay. Maraming salamat. Ang tanging hiling ko lang ay alalahanin ng dakilang emperador na hindi lahat sa lahi ng Yao ay gustong makipagdigma. Naaalala ko. Nakamit na ang mga kondisyon ng misyon. Nagsimula na ang gantimpala. Maaari kang magtanong sa Celestial ng isang beses. Maaari mong itanong ang sanhi at bunga ng singsing na ito ng isang beses. Itanong ang tungkol sa dugo ng puso. Sa mundong ito, may dalawang magkatulad na bulaklak na sasapit din ang araw na lilito. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong na ito ay nagtatapos na rito.
Hindi mga bagtong ang kailangan ko. Hindi maan-alisa. Hindi ko na maaaring usisain pa. Bulong ng puso. Habang may mga bulaklak pang mamumukadkad, ay mayroon pa ring daan. Ang huni ng kuliglig sa buong buhay nito ay tumatagal lamang ng isang taglagas. Kahit itinadhana ang maikling buhay, ay may lakas loob pa ring hamani ng langit para sa sariling tadhana. Naging emperador ang babaeng puno ng paakit at umakyat sa rurok ng palasyo. Kahanga-hanga. Ang lumang katawang ito ay hindi na makababalik sa rurok ng lakas. Kaya naman, gagamitin ko ito bilang pundasyon upang gumawa ng bagong landas. Hinabol ako ng kamatayan sa loob ng 8,000 taon. At sa pagkakataong ito, ako naman ang tatakbo palayo sa kanya upang mabuhay. At muling bubuhayin ang bago kong sarili. Sa dapit hapon ng 10,000 demonyo, ano pa nga ba ang natitira? Hindi ito maaaring matukoy. Ang nagtitirang diwa ng mga pumanaw ay mahirap mapawi. Kasunod ng batas ng tinta, malapit na ang dakilang digmaan. Ang lihim na kamay ay naghihintay ng tamang oras. At ginagawa ang lahat ng nilalang bilang puso nito. Ang hinihintay nila ay ang oras ng pagbitak ng langit. Kung gayon, lalong hindi ako maaaring mamatay. Inilabas na ang bagong misyon. Pakisuyong mag-ipon ng 10 sagradong aklat ng mga dakilang emperador. Pandayain ang lahat ng nilalang na hayop upang maging walang katapat. Ang landas ng isang emperador. Tamang-tama ang dating. Gantimpala sa pagtapos ng misyon, ang sinaunang lihim na pamamaraan, ang dakilang sining ng immortal na dragon. Sagradong aklat ng emperador ng lilang ulap. Sagradong aklat ng emperador ng 10,000 demonyo. Kasama ba ito? Oo, kasama. Kailangan pa ng 8 aklat. Isang sagradong aklat pa ay hindi sapat. Maraming salamat. Lumabas na siya. Huwag kang gumalaw. Ang mabangis na elepante ay parang isang demigod na bago pa lamang kinilalang hari. Aalis na ang dakilang emperador ng walang hanggang buhay at matagal na ninyo itong inaasam-asam. Kung hindi pa ako aalis ngayon, mukhang wala na akong konsiderasyon. Hindi pa sila nakakakita ng isang tunay na dakilang emperador. Hindi maiwasang mabalisa ang aking isipan. Ang banal na kasulatan ng emperador ay nasa loob ng silid. Naniniwala akong nagbalik na ang kaluluwa ng dakilang emperador. Gusto niyang pigilan ang mga naghahangad na emperador at ihatid si dakilang emperador Changsheng. Ang pag-alis para sa dakilang labanan. Malapit na ito. Isa kang miyembro ng lahi ng Yao. Pero ipinaalala mo sa akin ang kasunduan ng dakilang emperador. Nakumulong sa aming lahi ng mga Yao. Ngunit pamrotekta rin sa amin. Sa loob ng 8,000 taon. Kung hindi winakasan ng dakilang emperador ang madilim na kaguluhan, hindi kailanman magkakaroon ng kapayapian ang mundo. Nitong mga nakaraang araw, tila lumuwag ang pintuan para sa mga naghahangad maging emperador. Marahil sa hindi kaliwang hinaharap, hindi lamang iisang emperador ang luluklak sa mundong ito. Hindi pa tiyak ang kahihinatnan ng dakilang labanan. Sa bagong panahon, baka walang sapat na lululanan para sa isang dakilang emperador. Mag-ingat po kayo, dakilang emperador. Batang ninuno. Sumuko na ba siya noong nakaraang 3 araw, ipinagmamalaki pa niya ang dakilang emperador ng aming angkan. Ngunit ngayon, siya pa mismo ang naghatid sa kanya palabas ng bundok. Kahit ang 1,000,000 kabundukan ay hindi siya napatigil. Malinaw namang nasa huling yugto na siya ng kanyang buhay. Pero bakit nagagawa pa rin niyang kumilos ng ganyan? Hanggat hindi siya umaalis kahit isang araw. Walang sino mang naghahangad na emperador sa buong mundo ang makatitingala. Alis na tayo.
Malugod na nagpupugay at naghahatid sa dakilang Emperador Changsheng. Kung magkakagulo man ang mundong ito, mas mabuting dahan-dahanin natin ito. Patungo ba siya sa sektang Qingfeng? Ang sektang Qingfeng. Ang banal na kasulatan ng Emperador Qingfeng doon ay itinago sa loob ng 30,000 taon. At kailanman ay hindi ipinakita sa labas. Bilasan ninyo, ipamalita ito sa lahat. Kumilos na naman ang dakilang Emperador Changsheng. Karalabas lang niya sa 1,000,000 kabundukan. At ngayon ay diretsong patungo sa bundok Qingfeng. Punong guro, hindi maaaring ipahiram sa labas ang banal na kasulatan. Maaari kaya na ang pakay rin niya ay ang banal na kasulatan ng Emperador. Ang ating sektang Qingfeng ay malayo sa magulong mundo ng mga mortal. Hindi tayo nakikipag-away o nakikipag-agawan sa iba. Bakit ba dito pa niya napiling pumunta? Dahil ang sektang Qingfeng ay nagluwal na noon ng isang dakilang emperador. Ngunit iyon ay ang lihim na kasulatan na iniwan ng dakilang Emperador Qingfeng na hinding-hindi dapat ipamahagi sa iba. Ang mga mababangis na nilalang sa milyong bundok ay tila naghamon sa kanya, kaya naman kumilos siya para supulan sila. Matapos hiramin ang banal na kasulatan ng 10,000 halimaw, ibinalik niya rin ito agad. Ang isang taong tulad niya ay hindi basta-basta mananakit ng mga inosente para lang sa kapangyarihan. Kung talagang gusto niyang kunin ito ng sapilitan, bakit pa siya maglalakbay ng tapat at hayagan? Buksan ang tarangkahan ng bundok, salubungin si Emperador Changsheng. Kaka-rating lang niya. Kaalis lang niya sa milyong bundok, at narito na naman siya ngayon sa sektang Qingfeng. Ano ba talaga ang balak niyang gawin? Ang tagapangasiwa ng sektang Qingfeng kasama ang mga nakatatandang pinuno at mga alagad, ay buong galang na sumasalubong kay Emperador Changsheng. Pasensya na sa aking pagparito ng walang paanyaya, hindi po kayo naging abala. Isang malaking karangalan para sa sektang Qingfeng ang inyong pagbisita. Tuloy po kayo. Dakilang Emperador, maaari ko po bang malaman kung ano ang inyong sadya sa amin? Nais ko sanang hiramin at basahin ang banal na kasulatan ng Qingfeng. Dakilang Emperador Changsheng, ang aming banal na kasulatan ay isang lihim na hindi namin maaaring ibahagi sa iba. Batid ng lahat na narating nyo na ang rurok ng kapangyarihan sa mundong ito. Bakit kailangan nyo pang hiramin ang mga kasulatan ng iba? Para mas mapalawak ko pa ang aking kaalaman. Gusto ko lang itong silipin ng sandali, at ibabalik ko rin agad pagkatapos ko. Kung nagtiwala sa inyo ang matandang kambing, magtitiwala rin ang aming sektang Qingfeng. Kunin ang banal na kasulatan ng Qingfeng. Maraming salamat. Tapos nyo na po agad basahin. Tunay ngang tumutupad sa pangako ang dakilang emperador. Hinding-hindi ito malilimutan ng sektang Qingfeng. Dakilang emperador, tungkol po sa huling pahina ng banal na kasulatan ng Qingfeng. Nabasa niyo po ba ang naroon? Noong tumanda na si Emperador Qingfeng. At maging si Ninunong Shoji, madalas din siyang nakaupong mag-isa sa tuktok ng bundok habang humahagulgol. Kapag tinatanong sila ng iba kung bakit, ang tanging sagot nila ay dahil masyado silang mahina. Isang dakilang emperador. Pero inisip pa ring masyado silang mahina, kahit na ipasa na sa maraming henerasyon ng sektang Qingfeng. Wala pa ring sino man ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin yun. Naintindihan ko na. Gabayan nawa kayo sa inyong pag-alis, dakilang Emperador Changsheng. Ang susunod nating pupuntahan, ang sektang Hongmeng. Ang sektang Hongmeng ay buong galang na nagbibigay pugay kay Emperador Changsheng. Nasaan ang banal na kasulatan ng Hongmeng? Matagal na po itong nawawala. Ilang 10,000 taon na ang nakalipas, tuluyan nang nawala ang pamana. Sa lagay na ito, kahit ang dakilang emperador ay naparito ng walang saysay. Matapos ang pagpanaw ng aming tagapagtatag na si Xuanyu, nagkaroon ng digmaan sa loob ng sekta para sa banal na kasulatan ng daan-daang taon. Lumisan ng makapangyarihang armas ng emperador. At kasabay niyon, nawala na rin ang kasulatan ng emperador. Ngayon, ilang punit na pahina na lamang ng kasulatan at isang estatwa ng ninuno ang natitira sa sekta. Ang kahon ng estatwa.
Ito nga ang estatwang personal na iniwan ng ating ninuno. 50,000 taon ng unos at panahon. Tanging siya na lamang ang nananatili. Hahaha, nawala na ang kasulatan ng emperador. Sino pa ba ang maaari niyang paghiraman ngayon? Maaaring mawala ang mga kasulatan, ngunit hindi ang panahon, dakilang emperador. Kung nais mo, ang bahaging ito ang siyang bakas. Ang mga bakas ng kahapon ay unti-unti nang lumilitaw. Bilis, dalian ninyong lumayo. Ang kapangyarihang ito ay maaari kayong mapahamak. Kapag nakarating ang balitang ito sa kanila, ang mga taong naghihintay sa kanyang kamatayan, ay tiyak na hindi na makakatulog ng mahimbing. Napakakakaiba at mahiwaga ng Hongmeng. Dakilang emperador, ginagamit niya ang sarili niyang buhay upang gisingin ang mga bakas ng nakaraan. Ang asul na liwanag ay nagbago at naging berde. Sa mga tala ng ninuno, mayroon nga bang naiwang bakas ng panahon? Ano? Nagpakita nga ang anyong anino ng ninuno. Ang tatak ng emperador mula 50,000 taon na ang nakalipas, ay muling ginaiseng niya. Pagpupugay sa dakilang emperador ng susunod na henerasyon. Si Gu Changsheng ay nagpupugay sa dakilang emperador ng Hongmeng. Hindi matatag ang anyong anino ng ilog ng panahon. Upang makita ang isang tomo ng kasulatan ng emperador. Sa hinaharap, makikita ang kapangyarihan ng isang walang katulad na emperador. Maglalaho na ang anyong aninong ito. Hindi na kailangang pag-usapan ng tungkol sa hinaharap. Nais kong hiramin ang kasulatan ng emperador ng Hongmeng. Ang humiram ng kasulatan na lumalampas sa 50,000 taon. Kaya mo bang bayaran ang kapalit nito? Totoong may mawawala sa akin. 6 na buwan ng aking habang buhay lamang. Siya. Binabawasan niya ang sarili niyang habang buhay, mabuti. Mabuti na lamang at may katulad mo sa susunod na henerasyon. Hindi pa tuluyang naglalaho ang sangkatauhan. Ipinasa na ng dakilang guro ang kanyang banal na aral. Talagang ipinapasa na ng dakilang guro ang kanyang banal na aral. Puno ng galit at katuwaan ang lahat. Ang mga dakilang emperador sa mga susunod na henerasyon. Huwag ninyong bibigwin ang lahat ng nilalang. Itatanim ko yan sa aking isipan. Walang anuman. Halika na. Ang banal na kasulatan ng Emperador Gerong ang pinakapundasyon ng ating angkan. Kung ipapahiram natin ito ngayon, saan na mapupunta ang dangal ng angkan ng Go? Humina na ang kanyang lakas at paubos na ang kanyang buhay. Malamang ay hindi na niya kayang lumaban pang muli. Nangangahas ka bang isugal ang buong angkan natin dito? Hindi pa tiyak kung talagang natalo na ang kalahating emperador na si Mansiang. Hindi man lang nangahas ang sektang Qingfeng na harangan siya. Ipinasa ng dakilang emperador ng Hongmeng ang kanyang aral sa mga susunod na henerasyon. Ano naman ang inyong itataya? Magalang na sumasalubong ang angkan ng Go sa dakilang emperador ng buhay na walang hanggan. Nais ko sanang hiramin at suriin ang banal na kasulatan ng Emperador Gerong. Kukunin ko ang banal na aral. Inihahandog namin ito sa inyong pagbabasa, dakilang emperador. Umaasa kaming maibabalik ninyo ito paglipas ng 1 buwan. Ihandog ito sa kanya. Ganoon na lang ba kabilis matapos basahin? Maraming salamat. Maingat kayo sa inyong paglalakbay, dakilang emperador. Ang Qingfeng, Hongmeng, at ang angkan ng Go. Silang lahat ay may hawak na banal na kasulatan ng emperador. Ang susunod naman, may kinalaman kaya ang lahat ng lugar na ito sa mga banal na kasulatan ng emperador. Ang bulubundukin ng Qinling. 3 taon na ang lumipas. Ngunit 3 guhit pa lamang ang aking nauunawaan. Dumating na ang dakilang emperador ng buhay na walang hanggan. Noong tumanda na ang dakilang emperador ng Qinling, nag-iwan siya ng mga ukit upang magsilbing gabay sa landas.
Ang may mga pusong nakauunawa lamang ang makapagsusuri nito. Naparito rin ba siya upang unawain ang banal na kasulatan ng emperador ng Qinling? Ilang 10,000 taon na ang nakalipas, at napakakaunti lamang ng mga nakatanto nito. Iba talaga kung paano basahin ng isang emperador ang banal na kasulatan kumpara sa atin. Lumiwanag ang ukit sa bato. Hindi gumagalaw ang ukit sa bato, kundi sumasabay ito sa tibok ng banal na kasulatan. Ang ika-6 na hakbang. Pinagnilayan natin ito ng ilang taon, ngunit natapos niya ito sa isang sulyap lamang. Ganyan talaga ang isang dakilang emperador. Inilantad ang lihim na kasulatan ng bangin sa paningin ng dakilang emperador Changsheng. Bilis, ipagkalat niyo agad ito. Umalis na ba ang dakilang emperador, kilos, tera na? Ang bangin ng Qinling. Ang banal na kasulatan ay nabasa na sa isang sulyap lamang ng dakilang emperador Changsheng. Isa na namang banal na kasulatan ng emperador. Zixia, Wanyao, Qingfeng, Hong, Meng, Gu, Rong, at Qinling. 6 na, ang Qingfeng, Hongmeng, pamilyang Go, at Qinling. Lahat ng iyan ay mga pamana ng dakilang landas. Hindi lang siya basta naglalakbay. Namomolekta siya ng mga banal na kasulatan ng emperador. Isang dakilang emperador na malapit nang matapos ang buhay. Ano ang gagawin niya sa 6 na banal na kasulatan ng emperador? Hindi gamot na pampagaling ang banal na kasulatan ng emperador. Sila ang pagkain na nagbibigay lakas sa landas ng isang emperador. Kung makakamit niya ang kanyang ikalawang buhay, sino pa sa henerasyon natin ang makakaabot sa trono ng emperador? Nais niyang makamit ang kanyang ikalawang buhay. Nais niyang makamit ang kanyang ikalawang buhay. Nais niyang makamit ang kanyang ikalawang buhay. Kung mabubuhay pa siya muli sa ikalawang buhay, sa henerasyon natin, sino pa ba ang magiging emperador? Sa loob ng 8,000 taon, hindi lang ang mga pinakamahuhusay na henyo ang sinupil niya, kundi ang landas nating lahat patungo sa pagiging emperador. Nagsisimula pa lamang ang panahon ng dakilang labanan, at hanggat hindi siya namamatay, hindi magbubukas ang bagong panahon. Hindi sa hindi natin siya matanggap, kundi dahil habang buhay siya, walang sino man sa buong mundo ang makakahakbang pasulong. Pero huwag ninyong kakalimutan, siya pa rin ang dakilang emperador. Kahit ang quasi-emperador na si Wan Xiyang, hindi man lang nakatagal sa isang hampas ng kanyang palad. Kahit matanda na siya, at kahit ilang taon na lang ang natitira sa buhay niya, ang mga quasi-emperador ay wala pa ring binatbat sa harap niya. Hindi natin siya kayang patayin, pero maaari natin siyang piliting ubusin ng sarili niyang lakas hanggang sa mamatay. Anong ibig mong sabihin? Ano nga ba ang sinupil ng dakilang emperador Changsheng sa loob ng 8,000 taon? Nakalimutan niyo na ba? Ang ipinagbabawal na teritoryo. Nababaliw ka na ba? Kapag ang ipinagbabawal na teritoryo ay nawala ng kontrol, madadami ang buong mundo rito. Kaya naman, lalong hindi natin maaaring hayaang kumilos ang dakilang emperador Changsheng. Hindi natin siya kayang patayin. Kaya pilitin natin siyang ibuwis muli ang kanyang buhay para sa mundo. At mayroon pang hilagang dagat. Ang espiritu ng dragon ng Weihai. Iyon ang kapahamakang siya mismo ang sumupil noon. At dahil siya ang sumupil doon, tiyak na maaalala nito ang kanyang presensya. Hindi sapat na ipadala lang ang espada sa espiritu ng dragon. Ano pa ang balak mong gawin? Ang mga banal na sandatang iniwan ng mga yumaong dakilang emperador. Gagamitin natin ang mga sagradong simbolo para gabayan ang espiritu ng dragon at paganahin ang mga banal na sandata. Ito ang muling maglulubog sa buong mundo sa walang kontrol na kaguluhan. Sa oras na iyon, hindi lang si Gu Changsheng ang madadamay. Mas mabuti na iyon kaysa hayaan siyang supulan tayo sa isa pang panahon.
Naghintay tayo sa buong buhay natin. Hindi ko na kayang maghintay pa ng ikatlong 8,000 taon. Kahit na mawalan pa ng kontrol ang buong mundo. Basta't may kaititing pa siyang pag-asa na mabuhay muli sa ikalawang pagkakataon. Dapat natin itong putulin ng tuluyan. Kahit ano pa ang maging kabayaran. Maligayang pagdating, dakilang Emperador Changsheng. Dumating ako ng walang paanyaya, dahil nais kong sumangguni sa banal na kasulatan ng Emperador ng Araw. Maraming salamat. Ang huling bahagi ng siyam na lihim ay nasa kanlurang disyerto. Siyam na hakbang na ang nagagawa niya. Kasalukuyan na siyang naglalakbay patungo sa kanlurang disyerto. Handa na ba ang panig ng templo ng 10,000 Buddha? Ang banal na porma sayo ng sinaunang Buddha na inihanda sa loob ng 80,000 taon ay naghihintay na kulungin siya sa pamamagitan ng banal na porma sayon. Sabay nakikilos ang espiritu ng dragon at ang ipinagbabawal na teritoryo. Ito ay magiging isang 3 panig na pag-atake. Kahit isa pa siyang dakilang emperador, hindi niya kayang harapin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Kapag nakarating na siya roon, siguraduhin nating hindi na siya makakaalis kailanman. Walang kahit isang tao. Maawi ng sinaunang Buddha. Isang malaking karangalan ng pagdating ng dakilang Emperador Changsheng. Isang malaking karangalan para sa templo ng 10,000 Buddha ang inyong pagbisita. Ngayong araw, ang templo ay nagbubukas para lamang sa inyo, dakilang Emperador. Inihanda na ang banal na kasulatan sa pangunahing bulwagan. Pakiusap, pahasok kayo sa loob upang basahin ito. Dakilang Emperador ng sinaunang Buddha. Ang pinakamalakas na dakilang emperador sa loob ng 80,000 taon. Ang kanyang banal na kasulatan ng huling piraso. Dakilang Emperador Changsheng. Dito, 80,000 taon na kitang hinihintay. Sa loob ng 80,000 taon. Ito ang unang pagkakataon na may nakapagpagana sa sinaunang Buddha, sa mahiwagang porma sayo na personal na inilatag ng dakilang emperador. Ang porma sayo ng emperador. Iyan ang kapangyarihang pasan ng karma ng 10,000 salinlahi. Dakilang Emperador Changsheng. Ano ang pakiramdam na makulong sa dakilang porma sayo ng sinaunang Buddha? Ngayon lang ito pinaganya sa loob ng 80,000 taon. Para tapusin ang iyong buhay. At karapat-dapat lang ito sa iyong kamatayan. Kalahating Emperador Shanyu. Ang pinakamabilis na naging kalahating emperador sa loob ng 3,000 taon. Noon, sa isang turo ko lang ng aking daliri, talagang natakot ka at nagtago ng 1,000 taon. Hindi mo man lang ako magawang harapin. Bakit tila lumakas na ang loob mo ngayon? Dakilang Emperador Changsheng. Matagal na tayong hindi nagkita. Nagsisisi lang ako na naging masyado akong maingat noon. At hindi ko agad pinag-isa ang mga tao sa buong mundo. Para paslangin ang isang tiranong tulad mo. Tirano. Isang duwag na hindi man lang makaharap sa emperador. Karapat-dapat ka ba? Ang iyong determinasyon sa Dao ay tuluyan ng naduraj mula noong araw na nagtago ka. Sa loob ng 3,000 taon, hindi ka naman talaga nag-insayo. Kundi ginagamit mo lang ang iyong galit para manatiling buhay. Kung mapapatay mo ako, mawawala ang takot sa iyong puso. At kapag namatay ka na, ako na ang susunod na magiging emperador. Kasamang Shanyu. Bakit mo pa siya kinakausap ng ganyan? Dakilang Emperador Changsheng, alam mo ba kung bakit? May iniwang huling habilin ng dakilang Emperador Wufu. Na sa panahong ito ng katapusan, hindi na dapat magkaroon pa ng isang dakilang emperador. Ipinanganak kami sa panahong ito.
At ang maging isang kalahating emperador ang aming pinakahahangganan. Pero bakit ikaw? Paano ka naging isang ganap na emperador, kung hindi ka pa mamamatay agad? Kaming mga pinahihirapan mo at hindi mo pinatatahimik, ay hinding-hindi magkakaroon ng bukas. Kaya ba naisipan ninyong gamitin ang lumang pormasyong ito mula pa noong 80,000 taon ang nakalipas? Isusugal natin ang lahat para sa pangarap na maging isang emperador. Sabay-sabay tayong kumilos. Paganahin natin ito ng tuluyan. Dakilang Emperador Changsheng. Kahit ang pormasayo ng lupa na ito na mula pa noong 80,000 taon ang nakalilipas, ay tumutulong sa aming kapanahunan na puksain ka. Ganap na itong nagising ng tuluyan. Magpadala ng mensahe sa lahat ng mga banal na lupain. Ang panahon ng dakilang Emperador Changsheng ay magtatapos na sa araw na ito. Susunugin ko ang natitirang lakas ko. Kahit na masira ko ang pormasyong ito, hindi na rin ako mabubuhay. Hindi ito ang tamang paraan para makatakas sa sitwasyong ito. Tinanggap na ng dakilang emperador ang kanyang tadhana. Mabuti na rin yon. Ang pormasayo ng lupa na ito na walang nakasira sa loob ng 80,000 taon, ay hindi magpapadungi sa iyong dakilang pangalan. Humayo ka ng mapayapa. Binabati kita, host. Matagumpay mong nakolekta ang 10 kasulatan ng lupa. Ang pangunahing misyon, na panimula sa landas ng tagapangalaga ng lupa, ay nakumpleto na. Ipinapamahagi na ang iyong gantimpala. Nakuha mo ang sinaunang ipinagbabawal na sining, ang dakilang makalangit na teknik ng lahing dragon. Humayo ka ng mapayapa, aking kapatid sa landas. Mula ngayon, wala nang dakilang Emperador Changsheng sa mundong ito. Hindi ito maaari. Malinaw na hindi naman niya sinakripisyo ang kanyang buhay. Paano niya nayanig ang pormasayo ng lupa? Ang aura na ito, hindi sa kanya, isang dragon. Ito ang aura ng isang tunay na dragon. Dakilang Emperador Changsheng, hindi ba't ikaw ang pinakamalakas sa mundong ito? Lumabas ka, tingnan mong mabuti. Ito ang pormasayo ng lupa ng dakilang Emperador Gofo mula pa noong 80,000 taon ang nakalilipas. Isa ka lang matandang mapalad, pero walang anuman yon. Noong mga panahong yon, napakalakas mo, na naging dahilan kaya nagtago at nagsanay ako ng mag-isa sa loob ng 3,000 taon. Ngayong araw, gusto kong makitang maduraj ka ng pira-piraso sa harap ng aking mga mata. Hindi ka na kailangan sa bagong panahong ito. Ang mga susunod na henerasyon ay maaaring magmana ng teknik na ito. Mahusay ka. Ngayong nakuha mo na ang teknik na ito, tanggapin mo ang espadang ito. Ang pagsunod ang unang hakbang, ngunit ang pagsuway ang magdadala ng pagbabago, ang pagiging immortal. Iyan ang landas na dapat mong tahakin, at hindi iyan ang huling hantungan. Tingnan nyo, nabuo na ng dakilang emperador ng sinaunang Buddha ang kanyang palad para sa ataking ito. Oras na bumagsak ang palad na iyon. Maging ang isang dakilang emperador ay tiyak na babagsak ng may kabiguan. Ito na ang pinakahihintay nating sandali, sa oras na mamatay si dakilang Emperador Changsheng. Ang tatak ng puso ng langit ay agad na maglalaho. Mga kasama, nasa harap na natin ang bagong panahon. Mamatay ka na, dakilang Emperador Changsheng. Mamamatay ka kasabay ng lumang panahon. Walang lugar para sa iyo sa bagong mundo. Hindi maaaring hamakin ng isang emperador.
Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay si Emperador Changsheng. Sa wakas, darating na rin ang bagong panahon. Dakilang Emperador Changsheng. Kahit pa narating mo ang rurok sa panahong ito, may malaki pa ring pagkakaiba sa pagitan ng mga emperador. Ang dakilang emperador ng sinaunang Buddha ang pinakamalakas sa loob ng 80,000 taon. Siya ang natatanging una. Ikaw na isang maswerteng bata na nabuhay lamang ng 8,000 taon. Paano mo masasabing kapantay mo siya? Dakilang Emperador Changsheng. Oras na para magtapos ang iyong panahon. Tapos ka na, dakilang Emperador Changsheng. Ano ito? Ang emperador ay hindi kailanman maaaring hamakin. Dakilang emperador ng sinaunang Buddha. Gumaganti. Gumaganti ka. Isang kaluluwang nalalabi mula sa 80,000 taon. Ang lakas ng loob mong magmayabang sa harap ko. Sining ng lumilipad na immortal. Tapos na siya, ang piliting gamitin ang ganyang alas. Tiyak na mauubos ang huli niyang lakas at mamamatay siya. Kailangan na nating tumakas ngayon din. Oh. Dakilang emperador, ang abang mongheng ito. Handang pamunuan ng templo ng 10,000 Buddha upang magpasakop sa inyo magpakailanman. Oh. Isang kawan ng mga nakakatawang payaso. Ang dakilang Emperador Changsheng sa kasalukuyan ay nanghina na at bumagsak ang kapangyarihan sa antas ng isang kataas-taasang quasi-emperador. At bilang na rin ang kanyang mga araw. Ang pagpapadala ng mga karaniwang quasi-emperador ay pagpapatiwakal lamang. Pinahahalagahan ng mga kataas-taasang quasi-emperador ang sarili nilang buhay. Kaya nagtatago sila sa dilim upang mag-ipon ng lakas. Ngunit kahit hamina na siya, huwag nating kakalimutan na may natitira pa rin siyang bagsik. Kailangan nating gumamit ng kakaibang paraan upang tapatan siya.
At hindi pa yan ang pinakamalalang bahagi. Ang kapangyarihan ng dakilang Emperador Chansheng ay unti-unti nang nagiging matatag. Mabilis na bumabalik ang lakas niya. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Pakawalan ng dragon whale sa hilagang dagat. Ang malupit na hayop na iyon ay may kalahating dugo ng lahi ng mga dragon. Halos hindi mamamatay ang pisikal na katawan nito. Kapag pinakawalan natin ito, siguradong may mamamatay sa kanilang dalawa. Ano man ang maging resulta, tayo pa rin ang makikinabang at mag-aayos ng lahat. Noong nasa rurok pa ng kapangyarihan ng dakilang Emperador Changsheng, nagawa lamang niya itong masil. Ngayong nakulong na ito ng 8,000 taon. Siguradong mas naging mabangis at malupit ito. Kapag nilamon ng Dragon Whale ang banal na kapangyarihan ng dakilang Emperador Changsheng, agad itong magiging isang emperador. Ngunit ang isang hayop ay hindi natin dapat katakutin. Mas mabuti pa ring patay na ang dakilang Emperador Changsheng. Dakilang Emperador Changsheng, inilabas na ang ika-8 misyon para sa unang yugto. Hinihiling sa host na paslangin ang naging demonyong Dragon Whale upang pandayin ang iyong hindi mapapantayang landas ng emperador. Dakilang Emperador Changsheng, inagawan mo ang aking pamilyang Go, at pinutol mo ang kinabukasan ng aming angkan. Ngayong araw, pakakawalan ko man ang hayop na ito. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang iyong kayabangan. 8,000 taon na ang nakalipas. Dakilang Emperador Changsheng, pagbabayaran kita. Dakilang Emperador Changsheng, lumabas ka rito at harapin ang iyong kamatayan. Akong si Dragon Whale na nakalaya na ngayon, ay sisiguraduhin ang lahat ng may kinalaman sa iyo sa mundong ito, ay dudurugin at lalamunin ko ng buo, nakalaya na ang Dragon Whale. Nasaan ang dakilang Emperador Changsheng? Dakilang Emperador Changsheng, ikaw nga ba talaga ang Samaire sa pamilyang Go? Sabi ng mga yun, malapit ka na raw mamatay sa katandaan. Maging ang banal mong kapangyarihan ay naglaho na. Butot balat na lang ang natira sa'yo, ha 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 ha. Kapag pinakawalan ang halimaw na to, ano na ang mangyayari sa bilyon-bilyong buhay sa baybayin ng hilagang dagat? Sino nga ulit ang sinasabi mong mamamatay na sa katandaan? Noong nasa tugatog pa ako ng aking lakas na kaya kitang ikulong ng 8,000 taon. At kahit matanda na ako ngayon, sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na isiping kaya mo akong talunin? Lapastangang halimaw. Noong ikinulong kita noon, may sinabi ako sa'yo. Pero binaliwala mo lang pala ang mga salita ko. Ha 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 ha. Tama nga sila, matanda ka na talaga. At wala ka na ngang silbi. Masyado kang madaldal. Panginoon, kahit gasgas sa balat ko, hindi niya magawa. Tapos ka na, dakilang Emperador Changsheng. Ngayon na ang huling araw ng buhay mo. Oo nga. Wala na talaga akong lakas. Ang lupaypay kong katawan ay hindi na makakayanan. Pero may mga bagay na kailangang may gumawa. Itinakda ng langit ang tadhana.
Sige. Nangangarap ka ng gising. Ulo ko. Hahaha, masakit yun ah. Pero hanggang doon lang ang kaya mong saktan ng hari. Hindi siya gumaganti ng patama. Hindi sa ayaw niyang lumaban. Nagmamasid siya. Sinasakripisyo niya ang kanyang natitirang buhay para lang umiwas. Bawat hakbang niya, sinusunog nito ang kanyang buhay. Bakit hindi mo man lang magawang lumaban pabalik? Gusto mo bing pagbigyan kita gamit ang isang kamay ko lang? Walang takot ang hukbo ng lupa. Sinasamo ko ang hukbo ng lupa. Isa. Kapatid. Hukbo ng lupa, akala mo ba matatakot mo ang hari sa ganyan? Tingnan nga natin kung ano ang kaya mo. May iba pa bang basurang sandata sa mundong ito ang naglalakas loob na magpakamatay? Ang banal na sandata ng emperador ng 1,000 halimaw, na natakpan ng alabok ng 10,000 taon. Paano niya na lamang nakikipaglaban ng patayan ng emperador ng walang hanggang buhay laban sa espiritu ng dragon? Gusto niya tayong idamay, ang lahi ng mga halimaw. Paubos na ang kanyang lakas buhay. Bakit pa natin pakikialaman ng buhay niya, hayaan nating lumunin siya ng espiritu ng dragon? Nang sumalakay ang ipinagbabawal na lupain noon. Kung wala siya, matagal na sanang nilamon ang lupain ng milyong bundok. Ibigay ang banal na sandata ng emperador ng 1,000 halimaw. At ipahiram ito sa emperador ng walang hanggang buhay. Dumating nga talaga siya. Ito ba ang dinala mong saklolo? Ang banal na sandata ng emperador ng 1,000 halimaw. Sa tingin ko, isa lamang itong lumang tokador. Hindi man lang nito kayang tagyusan ng aking pisngi. Talagang sagad na at wala nang magagawa ang emperador ng walang hanggang buhay. Isang hamak na langgam lamang. Dalawamput-dalawang kataas-taasang nilalang. Kilala. Kita. Muntik na, emperador ng walang hanggang buhay. Hindi ako makukulong ng bulok mong salamin. Nagpapasalamat ang emperador ng walang hanggang buhay sa emperador ng 1,000 halimaw. Buhay pa ba sa mundong ito ang emperador ng 1,000 halimaw? Tanggapin mo na ang iyong kamatayan, emperador ng walang hanggang buhay. Katatapos ko lang pumatay ng isang dambuhalang balyena, at may dumating na namang 3.
Mukhang marami ang gustong pumatay sa akin ngayong araw. Kami ang mga malalayang mandirigma mula sa ibayong dagat, at humihingi kami ng patnubay ng iyong espada, emperador ng walang hanggang buhay. Naliligaw na ang landas ng iyong espada. 走偏了。 Tanggapin mo na ang iyong kamatayan, emperador ng walang hanggang buhay. Tigpasin. Sining ng lumilipad na diwata. Ang hegemon ng mga sandata. Sa huli, mamamatay ka lang din sa mga pangako ng iba. Tanggapin mo na ang iyong kamatayan, emperador ng walang hanggang buhay. Ginamit mo ang banal na dugo ng emperador ng Hilaga para lamang pahabain ang iyong buhay. At ginamit mo ang kanyang banal na sandata para patayin ako. Beiwo Wang, may mukha ka pa bang ihaharap para mabuhay? Emperador ng walang hanggang buhay, nagkamali ako. Matanda na ako at naging hanggal. Hindi ko sana pinakinggan ang iba. Sabihin mo sa akin, sino sila? Mas mabilis pa sa iyo ang iyong Panginoon. Ang kataas-taasang quasi-emperador ay lumuhad at nagmakaawa ng ganoon na lang. At pinatahimik pa siya ng tuluyan. Lumabas ka riyan. Dakilang emperador, ano po ang ginagawa ninyo? 8,000 taon na. Anong nangyari? Nandito na. Hindi magagapi ang Jade Emperor. Nawala na ang kanyang tunay na espiritu. Dakilang Emperador Changsheng, wala akong anyo o hugis. Hindi mo ako kayang patayin. Ang utak sa likod ng lahat ng ito, lumabas ka riyan. Dakilang Emperador Changsheng, talagang may lakas ka ng loob na hamanin ako. Ang bitag na inihanda mo, 80,000 taon na ang nakalipas. Kasabayan mo noon ang dakilang emperador Amataba. Nang maging emperador siya, wala kang nagawa kundi tahakin ang landas ng Huangdao. Dakilang emperador Changsheng, alam mo ba kung ano ang mangyayari pagkatapos ng panahon ng paghina? Kung anong bagong yugto ang darating? Isang walang katulad na dakilang yugto. Ang enerhiya ng langit at lupa na naipon sa loob ng ilang 10,000 taon. Ang mga batas ng dakilang Dao, lahat ay magpapakita sa panahong iyon ng kasaganaan. Sinasabi ring maging ang maalamat na landas patungo sa immortalidad ay magbubukas na. Ngunit ang lahat ng ito ay mangyayari lamang kapag ikaw ay namatay na. Hanggat nabubuhay ka, hindi matatapos ang panahon ng paghina. Hinaharangan mo ang landas ng lahat. Ang landas na ito. Ako mismo ang naghawan. Kaya naman, naghanda ako ng 3 patibong para ubusin ang lakas mo. Patay na si Longjing. Patay na rin ang 3 dakilang quasi-emperador. Sina Tungguan at ang balat ng tao ay patay na rin at tuluyan nang naubos ang kanilang buhay. Ang mga taong mas mahaba pa ang pasensya kaysa sa akin ay naghihintay pa rin. Hindi na ako maghihintay pa. Nabuhay na ako ng 80,000 taon. At ang araw na ito ang matagal ko nang hinihintay. Nang maging emperador ka noon, sinupil mo ang siyam na ipinagbabawal na kapangyarihan. Mag-isa mong kinalaban ng buong ipinagbabawal na kapangyarihan hanggang sa hindi na sila ng ahas na kumibo. Napakalakas mo. Ngunit matanda ka na ngayon. Matanda ka na rin. Tunay nga. HMPH. 80,000 taon akong naghintay. Tumanda na rin ako. Kaya ngayon, alinman sa mamatay ka.
O kukunin ko ang lakas ng iyong buhay, upang dugtungan ang landas ng susunod. Ang pagkawasak ng mundo. Hindi ikaw ang unang gumamit ng daigdig para gipitin ako. Gawing babala ang dakilang landas. Iladlad ang mga pakpak at ipakita ang kapangyarihan. Ang nag-iisang lamparang ito. Ang tumanglo sa 80,000 taon ng aking kadiliman. Dakilang emperador ng walang hanggang buhay. Kaya mo ba itong apulahin? Sa loob ng 80,000 taon, isang lampara lang ang sinindihan mo. Ano naman ang sinindihan ko? Pagmasdan mong mabuti. Ang 80,000 taon pala ay isang lampara lamang. Ang lampara ng 80,000 taon ay naapula na.